Ayun, Marcoleta versus Padulyon. Tartagulan sa Senate hearing. Panoorin natin. Dati na po itong nagkasagupaan nung nag-hearing pa. Sila dati kasama si Ombudsman. Bago maging Ombudsman si Tito Boying Rimulya. Panoorin natin ito. Sabi pa nga ng chairman natin, narinig ko kanina, Mr. Diskaya, kayo lahat na makipag-usap na kayo, baka sakaling mag-qualify kayo sa Witness Protection Program. Tama naman yun. Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution, kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos, Act. Bakit nandiyan ka pa rin sa restitution mo? Restitution ka na restitution. Ano bang, paano ba pinagtatanggol ang mga diskaya? Alam ng buong bayan, alam ng mga Pilipino na sangkot sila sa manumal yung flood control. tapos na tayo dyan. Kaya nga po, sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano namang klaseng, kaya nga nahihirapan sila eh. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw ni... Tama. Bakit ayaw mong magpasauli yung mga diskaya? Ayaw mong isauli ng mga diskaya kahit kaperanggot man lang sa mga ninakaw nila. Parang ang gulo. Magulo. Di ba dapat ang protektahan ng senador na to is yung interest ng taong bayan? Hindi interest ng mga diskaya. Baliktad yata utak na ito. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta? Ngayon, ikwento mo sa amin paano nakuha yung mga diskayan 500 billion na pera nila. Mula 2016, ayaw mo naman pambistika, di ba? Nung naging Senate Blue Ribbon, chairman ka ng Blue Ribbon Committee. Paano yun? Ano gagawin doon? Kung kaya mo naman na-explain kung kaya mo i-explain kung paano nila kinita ng mga diskaya yung ganong kalaking pera. Explain mo sa amin. Noon. Tapos ano yung in-explain ninyo under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon, doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of... Hindi nga sila yung nag-ano ng restitution, kundi ikaw. Puro ka restitution hindi na nga pinag-uusapan. Importante, magbalik sila ng pera, ganun lang yun. The potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that true? Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative, or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not
on the provision of the WPP. Sabi ko nga, kung sinasabi ng WPP, it cannot Tignan mo, tinatawanan ka na lang ni Padul yun, ayaw mo pa tumigil. Oh, sino bang mas may nakakaalam dyan sa ano ng Witness Protection Program? Di ba dapat si Padul yun? Kasi siya yung ano dyan, siya yung parang naka-assign. At parang mas magaling ka pa sa kanya. be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Magsasauli lang sila kung ano, yung kung ilan yung labag sa loob nila. Malay mo, magbalik sila piso. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion of What the is party. it? Ang gulo ni Marcoleta, ayaw niya magpabalik ang mga diskaya ng pera. Mga bumoto na ito, ulitin niyo pa. Please, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot- there is Oo, naman pala eh, may usapan naman pala yan eh. Magbabalik sila sa ganito eh. Bigyan mo ng 300 million, kapag-provide sila ng ganyan. Barya lang yan kay Diskaya. At ayaw mo anuhin. Ayaw mo pabalikin ng pera. Maibsan man lang yung pinanakit ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Hindi po halata ang ipinaglalaban mo, Mr. Marco Beta. Matadong inahabugado mo ng mga Diskaya eh. Ba't ka pa nagsenador, dapat nag-abogado ka na lang sa Diskaya. Tapos na yung budget deliberation. Tapos na pinag-usapan yung budget. Nakapirma na rin yung Pangulo. Nasaan na yung 2K? Nasaan na yung... Meron ako nakita reels nung sa Facebook. May reels na yung babae. Share yung 2K, gumanon siya yung babae. Sabi ni Marcoleta. Pagtapos ng pag-usapan yung budget, doon bakbakan na yan ng debate. Doon na magkakaalaman, madugong debate. Bumili pa naman ako ng 2 aircon. Kala ko makakamili. Kala ko napabuti pa. Napasama pa pala. At dog. is no It's an abuse. agreement. The Senate hearing is suspend. Nagsasabay-sabay kayo. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there, how Point of order. Point of order. can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Yung paras naman pala nagkasundo eh. Anong sabi mo, abuso? Oh,
Mga Pilipino dyan sa Pilipinas, si Marcoleta, ayaw pa sa uli yung pera ng Diskaya. Ano gagawin? Paulit-ulit na po namin sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo, naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot, tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano Correct. ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusan ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala. Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? Yun naman. Sige, Marcoleta, ipilit mo pa. Ipilit mo pa ang gusto mo. And remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach. Oo, sumasabat ka na naman. May time kayo. Parang nasa TikTok lang. To the choir. No, I'm not preaching, Sandali Mr. lang, sandali lang. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Kaya nga natin sila ilalagda. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Sa title na title lang makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. So yung may So lahat pala ng mga corrupt kailangan protection. Nagiliw. Ang sarap maging corrupt. Protektado. memorandum of agreement, ay yun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila'y na-approve under the Witness Protection Program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alam mo, the court can still. Ganun talaga ang mangyayari doon para maano talaga lahat ng mga corruption sa Pilipinas. Kailangan may isa o dalawa, tatlo. Kung ang kapalit na naman nito ay mga malalaking isda. Kung malalaking isda naman yung kapalit niyan, pwede na maisakripisyo yung tatlong yan. Sasakripisyo yung tatlong yan para kumanta lang. Kung hindi mo pro-protection, kung alam nila na makukulong lang din sila, magsasalita ba yan? Hindi. Do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is Again and again and again. No restitution again. Walang kasawa ang restitution. Hindi mo na lang kasi sabihin, pinapahirapan mo pa sarili mo. Mag-abogado ka na lang sana, Diskaya. Ano kwenta sa channel eh. Senate hearing na yun, dati ka na lang umatid eh. Nasikaso mo na lang sana yung sose mo. Oo, lulusot ka dun. Mahirap yun. the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. E paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Magnanakaw. Nanakawan. Breaking news. Isang magnanakaw. Nanakawan. Ito si Diskaya. Magaling to, magaling. Parang magaling magmanipula ng mga ano. Salita. Like, inang yan.
Tapos ninakaw ka, tapos ninakawan ka pa. Ano ka? Nakaw, gusto, balik, pera, hindi, ayaw. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, Ulul. Nambura ka tuloy. Yung pamura. Kapamura kita talaga. Ha? Putang ina nila. Ganon. Ano? Putang ina nila. ibig sabihin yung nakaw ba, siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Sabi niya kanina, it's in a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute any money to the DOJ? Wala po kang maibibigay po, at saka... O yun na nga, because wala kang maibigay. Wala kang may bibigay kasi ayaw mo lang talaga magbigay. Ganun lang naman yun. Ano ba naman yun? Hati, pila, Marcoleta. Hati, pira, Marcolita. Bigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? Hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? Paano siya mapuprocess to begin with? Gusto, protection, balik pera, ayaw. May I be allowed to respond now, Mr. Chair? PG, Padilla. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po no, na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya. Aray ko. Ay, Diyos ko. Na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Prosec Pero General. hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department, kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Mr. Ano ba yung title mo? Mr. Prosecutor, Mr. PG na lang. Mr. PG, nung ako yung chairman pa dito, sila yung unang nag-apply. Kaso hindi na eh. Ngayon eh. So, dahil kailangan nila ng protection, it was incumbent upon the chairman na sumulat sa Senate President to endorse yung kanilang application. That was the provision of law kasi. But even before they can do that, actually kasi nung sinasabi ko yon nung hearing, di ko naman alam mapapalitan na pala kami. Paano hindi ka papalitan? Sablay-sablay ka. Protektahan mo yung mga ano eh. Yung mga corrupt official. Protektahan mo sila. Tapos, hindi dyan ka lang nakaupo, nag-aantay ng mga papel. Hindi ka nga nag-iimbestiga. Buti pa si Ping, may mga tao siya, nag-iimbestiga, pinapunta niya sa mga site, ng mga flood control na project. Doon, mga pupunta doon. Nag-iimbestiga sila doon.
May mga substandard ba o may mga ghost project, gano'n. Wala dito sa Senate Jury ko. Mag-aantay ka lang na papel na darating sa'yo. Hindi gano'n yun. Sir, binabayaran ka namin. Alam mo na yun, di ba? Yung araw din na yun, nag-press con na si Secretary of Justice. Narinig ko eh. Sabi niya, hindi po pwedeng ganon. I cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganon na lang. And then the new Senate President based his judgment of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Ang mismong kayo ang nagbigay. Anong hindi sinungaling? So, hindi rin siya nagnakaw, ganon. Malinis pala si Carly, palabasin na yan. Inis na yan. Ang gulo ko, ewan ko sa akin. Ina ng condition kasi. Kaya sinasabi ko, if you insisted on the condition of restitution, how can Diskaya or any other persons similar to his situation even begin to apply under the WPP? If I may respond, Mr. Chair. Go ahead. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niyo, o sige, wala mo nang pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question na kung sino ang nauna na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya at wala rin naman. Correct. Tama lahat yun. Yung gusto kasi nila dyan na ipukol kay former Speaker Martin Romualdez. Ito kasi nila gustong ipukol yan para humina ang panangga ng Pangulo. O, ganun yun dati. Ngayon, nawala na si former speaker. Ngayon, ang tinatarget nila, si Yusek. So, dapat hindi ganun. Bakit? Masakit ba yung binibitawan yung salita na fact? Puro kasi kayo ano eh. Akusasyon. Mga ano naman. Baseless accusation. Wala kayo supporting documents na nagpapatunay na siya talaga yung itinuturong sangkot sa manumal ng flood control. Maglabas kayo ng ng ebidensya. Ako mismo. Ito na. Ako mismo. Titiwalag ako sa pagiging loyalista. Kung meron. Kung wala, nga kayo. Silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I am sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Yun lang. Pulyut mo yung memory ko eh. Hindi siya nagpunta rito na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa DOJ, huwag na muna nating pag-usapan ng restitution. Walang ganon. Nagpunta nga siya rito dito si DOJ Secretary din eh. O sabi ko, Boying, okay na ba yun? Papupunta. Di wala nang wala nang restitution na. Basta papuntahin mo silang mag-asawa doon. Hindi ba nagpunta ka, Mr. Diskaya? Yung kinabukasan nung magkita kayo rito? Mr. Diskaya, you may respond, but unfortunately, your time is up. Your Honor, Your Honor, hindi po kami... yes po, Your Honor. Kaganina hindi. Hindi nga daw eh.
Nabulungan ka na naman. Ulitin natin. Dito. You may respond, but unfortunately, your time is up. Your Honor, nung ano po, Your Honor, hindi po kami... Sabay bawi. Sabay bawi. Your Honor, hindi. Yes po, Your Honor. Yes po, Your Honor. Ano po, Respond, but unfortunately, your time is up. Your Honor, nung ano po, Your Honor, hindi po kami... yes po, Your Honor. Yeah, Sige. proceed. Kasi tapos na yung time ni Go. Senator Marcoleta. Yes po, Your Honor. Opo. Hindi nga, ipaliwanag mo. Bali po, Your Honor, kasi po, di pa po nagsalita po yung misis ko na Hindi nga, ganito. Wala na akong time eh. Pinapunta ka niya ron. Kasi nandito nag-uusap kayo eh. O, kayong dalawa mag-asawa, punta kayo ron ng alas 9. Pumunta kayo. Sinabi ba niya wala ng restitution? Noong una po, wala pong sinabing may restitution, pero nung sumunod po, yung panghuli po naming usapan po is may restitution, magkano daw po ang restitute namin, tapos kakasuhan din po daw kami at hindi didiinan. Pero gusto ko po, Your Honor, na hindi na po muna magsalita ng dire-diretso kasi po yung huli po yung misis ko na nagsalita siya na hindi daw po kami kasama sa WPP. Yung natatandaan ko po yung huling hearing po dito ay nakulong po yung misis ko sa Davao. Samantalang meron naman po nag-exist na project. Kaya natatakot po ako, Your Honor, na baka pag nagsalita na rin po ako, Ikulong na yan, mga buraot. Nandiyan na yan, no? Huwag nyo na pabalikin ng pera yan. I-oblo nyo na yan. Walang bintana, walang nakakapasok na liwanag. Doon nyo ikulong yung mga yan. Ewan ko lang kung di madala. Para pag natulog sila, pagising nila ng umaga, gabi pa rin. Kasi wala sila makita eh. Hindi kalokohan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Please follow my Facebook page, Article PH. At subscribe na rin po sa ating channel. At palike na rin po. Comment ka sa baba. Shoutout sa next video natin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat and goodbye.